May grupo pala yung mga aso. Alam niyo yung tawag sa grupo ng mga aso? Ay, hindi nila alam yung tawag sa grupo ng mga aso. Hindi niyo alam. Sino nakakala? Mga bata. Ito si James, maraming alam to eh. Tawag daw sa grupo ng mga aso, asosasyon. Oo. Eh, yung asong kasama lagi ng security guard. Ay, hindi rin nila alam. Ano na? Si Bantay daw. Si Pastor Joby, alam yata eh. Yung kasama lagi ng security guard na aso. Maliit yun eh, batuta. Wala, tulog to mga to. Eh, yung asong sweet. Ano? Si sweet daw. Alam niyo ano? Hindi niyo alam. Asukal. Kung paano naging asukal yun, yung tumawa, tulog pa talaga. Ang pagising lang, antok pa tayo. Mainit kasi ngayon eh. Biglang init kagabi, grabe alinsangan. Amen? Pero alam ko, mas mainit ang pagmahal ng Lord sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Amen? Nandito tayo sa serye natin ng doktrina. Doktrina ng Holy Trinity. Amen? So, ang pag-aaral daw ng Holy Trinity, ng Holy Spirit ay ang tinatawag na pneumatology. It's the systematic theology that is used to define the personality, deity, and the work of the Holy Spirit as these are found in the Scriptures. So, sabi ko nga medyo mahirap ituro talaga ang doktrina ng banal na Espiritu. Nung nagbabasa ako, nung nag-aaral ako, maniwala kayo, napakarami. Hindi ko alam kung ilang aabot tong serye ito. Hihingi rin ako ng pasensya kasi alam ko, hindi ko kaya ituro lahat to. Ang Panginoon lang pwede magturo sa atin lahat. Amen? Pero ang dami. Nakakapangatlong linggo na natin to. At kung titignan yung timetable ko, may 2-3 linggo pa. Akalain mo yon. Yung doctrine of God, doctrine of Jesus Christ, doctrine of the Holy Scriptures, 3 lang. Pero ito, napakarami. Amen? Ang ibig sabihin, napakaraming ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa na minsan hindi natin nakikita. Hindi pala minsan, hindi pala talaga natin nakikita. Amen? Sabi nga, pag tinagnan mo yung Holy Trinity, yung God kilala, si Jesus kilala, pagdating sa Holy Spirit, parang sino yun? Amen? Pero purihin ng Panginoon kasi tinuturuan niya tayo. Okay, so far, alam natin na ang Holy Spirit ay hindi kapangyarihan lang, kundi ito ay persona, ito ay kasama ng Panginoong Jesus, kasama ng Diyos ever since time immemorial. Nung ginawa ang mundo, nandun na siya sa Genesis 1:1 or 1:2. Sabi niya, and the Spirit of God is hovering above the waters. So in the creation process, andun ang Holy Spirit. So He is also a creator. He's omnipotent, omniscient, omnipresent. Pinag-aralan natin yan nung sa doctrine of the Holy Trinity. Last week, we tackled the work of the Spirit. Ito yung verse na yun, John 16:8-10. Sabi niya, when He comes, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment and of sin. So sabi niya, pinaliwanag ng Panginoong Hesus. Sabi niya, yung sin kasi hindi sila naniniwala sa akin. So ang tinatakel niya rito, sin. Pag sin, plural, singular. Singular kasi walang S. Pag plural, anong tawag? May S di ba? Anong basa ron? Sin S. Hindi, sin lang. Sins. Parang yung parang yung isang yung tatay. Yung tatay kasi hindi nag-aral. Sabi ng tatay, yung anak ko, sabi niya gano'n, nakagraduate. Sabi niya gano'n, kaya lang hindi ko maintindihan, parang mali yung tawag sa kanya eh. Kasi ang tawag sa kanya sa bayan, kasi nasa bayan daw, doon na nurse, sabi niya gano'n. Ay, bakit naman ang mali doon, tatay? Nurse naman yung anak mo, nakatapos siya ng BS Nursing. Hindi, kasi alam ko, pag singular, walang S. Pag may S, dapat nar lang siya. Kasi wala raw S, sabi gano'n. Paano yun, tay? Pag marami sila, anong tawag doon? Di nar S. Yung hindi natawa, talagang hindi pa rin nagigising. Amen? Okay, so sabi niya, sin. So ang tinatawag na sin dito is sin of unbelieving. Kaya sabi niya, because they do not believe in me. Because technically, ang mundo, ayaw kilalanin si Jesus. Kaya ang trabaho ng Holy Spirit, unang-una, is to convict the world of sin. Ginamit natin dito, mamaya, ito, yung elego, ang ginamit natin is to expose the world about Jesus. Sino nga ba si Jesus? At siya yung ating daan papuntang langit. So, unang kasalanan ng tao is not believing on Jesus. Sabi niyang ganon. Pangalawa, righteousness because I go to the Father. Alam natin, kaya lang tayo righteous. Opo, mga kapatid, tayo po ay righteous.
Because of Jesus. Because He is the righteous one. He imputed. So yung righteousness mo, hindi earned. Kasi dalawa yan, earned at saka imputed. Ano yun? Yung earned, pinagtrabahuhan mo. Yung iba kasi, kaya ako naging banal, kaya ako naging katanggap-tanggap, kaya ako naging karapat-dapat, kaya ako righteous kasi mabait ako. Doon pa lang, sablay ka na di ba? The reason why we are righteous, yan, yung katabi mo, righteous yan, because God has imputed righteousness through us through the finished work of Christ on the cross. Kaya tayo righteous sa mata ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, lagi natin itong pinag-aaralan, na pag namatay tayo, pupunta tayo ng langit, hindi para usigin, hindi tatanungin anong ginawa mo. Akyat tayo doon, akyat tayo sa Bema judgment o the judgment seat of Christ. Bema kasi elevated yan. So ibig sabihin, i-awardan tayo ng Panginoon doon sa base na nagawa natin, doon sa ginawa natin para sa Kanya. So, pero ang totoong righteous, si Jesus. At He imputed righteousness lang sa atin. Kumbaga di ba sa ibang term, sabi nga, inadapt lang tayo, inampun tayo. Kung inampun tayo ng Panginoon, tayo rin ay naging Kanyang mga anak. Kumbaga may umampun sa yung Lopez. Siyempre, pag inampun, papalit ang apelido. Ang apelido mo na, Lopez. Ganon, parang ganon. Tayo, inampun tayo ng Diyos. So, yung righteousness ng Panginoong Jesus, napunta rin sa atin. Pero hindi dahil sa ating gawa. Ulit-ulitin natin yan. And then, pangalawa, sabi niya rito, pangatlo, judgment. Because the ruler of the world is judged. Pinapaalala rito ng Panginoong Jesus na ang mundo, ang kalaban, talo na. Sa ayaw at sa gusto ng kalaban, siya ay talo na. Kaya alam niyo, ginagawa ng kalaban, nagsasama siya. Alam din ninyo na siya ay talo na siya ay talunan. Kaya ang ginagawa niya, yung mga Kristiyano, ginugulo niya. Ayaw niya na maranasan ng mga Kristiyano yung pagpapala. Di ba tayo ay charito? We are blessed and highly favored. Kaya lang, hindi natin maranasan kasi nga yung kalaban, hindi pinaano sa atin. Ang dami mong problema. Ang dami mong bayarin. Hindi ka blessed. Ginaganon tayo. At minsan, dahil nga sa mga problema nangyari sa paligid natin, sa patong-patong na problema, parang hindi naman totoo. Diba? Yun yung ginagawa niya. Kung hindi man niya tayo maisama doon, dito sa mundo, ginagawa niya, sabi nga impyerno yung buhay ng mga Kristiyano, which is hindi dapat. Amen? Kasi tayo ay blessed and highly favored. Dapat inaangkin natin yung pangako ng Diyos kasi may pangako, may decree ang Lord na sinabi sa atin. Sabi nga, pag may sinabi ang Diyos, totoo. At pag may sinabi ang Diyos, dapat paniwalaan, dapat panindigan, dapat hawakan. Kasi yun lang naman ang pwede nating panghawakan sa buhay natin. Amen? Okay, part tayo ng works of the Holy Spirit. Kung lolobin ng Lord, next week, gifts of the Holy Spirit. Ewan ko kung magpa-part 4 tayo o break muna. I don't know. Depende kung ano ang leading sa atin. Okay, so works of the Holy Spirit. Sabi dito sa 1 Corinthians 2:12, ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan. Take note, hindi espiritu ng pangutang, ng pagiging chismosa, ng pagiging warrior. Meron ba ditong warrior? Alam niyo yung warrior? Worry ng worry sa lahat ng bagay. Wala ng patis. Baka maubusan tayo. Bumili ka 10 bote ng patis. Mawawala ng gasolina. Magpultang ka. Yung everything na nangyayari sa mundo, may reaction siya. Sabi, tataas daw masahe, bumili tayo sariling jeep. Diba? Yung mga ganon. Kaya lang sabi niya, hindi espiritu ng sanlibutan yung meron ka. Sabi, kundi espiritu na mula sa Diyos. The spirit that we have is not the spirit of this world, but the spirit of God Himself na nasa atin. Sabi nga we are a triune being. Ano daw yung tatlong part natin? Body, soul, and spirit. Yung spirit natin, godly spirit yun, hindi nagkakasala yun. Kaya nga lagi nag-aaway yung body at saka yung spirit Kaya yung emotion, naguguluhan, yung soul, ano bang susundin ko? Ito. Kaya sabi nga ni Pablo, laging may gulo sa aking kalooban. Kaya yung espiritu natin, espiritu ng Diyos, napakalinaw. Upang, bakit daw? Upang maunawaan natin ang pag wala kang espiritu ng Diyos, hindi mo maintindihan yung blessing na meron ka. Hindi mo maintindihan yung mga bagay na meron ka. Hindi mo maintindihan yung mga rights mo. Hindi mo maintindihan ano yung meron ka. Parang ganito, diba? Lagi ko ini-example, no? Halimbawa, mamimigay ako ng tig-1 milyon sa inyo. Gusto niyo ba yon?
Sabi, Pastor, di naman totoo yun, kaya hindi na kami oo. Pero halimbawa, totoo. Ngayon, ang sasabihin ni Pastora, sige, may tig 1 milyon lahat ng umaattend dito. Kaya lang, kukunin nyo sa bangko sa Alabang. Hindi nyo alam kung saan kukunin. Makukuha nyo ba yon? Hindi. Kaya nandun ang Holy Spirit, para maunawaan natin paano mag-grasp yung mga pangako ng Diyos sa atin at paano magkaroon ng katotohanan. Hindi lang sapat maniwala. Kasi pag naniniwala ka lang, sino rito naniniwala, mahal siya ng Lord? Kaso, naniniwala siya mahal ng Lord, pero hindi niya pinanghahawakan. Pwede yun. Yung alam mo lang ba, ay alam ko, mahal ako ng asawa ko Pero hindi niya pinanghahawakan. Bawal, yung asawa niya pumunta sa malayo na, baka nang bababae na yun. Alam niya, mahal siya. Pero hindi naman niya pinanghahawakan. Di ba? Parang ganun lang yun sabi ng nanay ko, meron daw siyang pasalubong sa akin. Padadala niya ako ng 1 kabang bigas. Halimbawa lang. Kaya lang, ano kaya sasaing namin? Sabi ng nanay niya, darating yung bigas ngayon. Nag-aalala pa rin. Iba yung naniniwala ka, iba yung pinanghahawakan. Amen? Kaya binigay ang Holy Spirit sa atin para maunawaan natin yung kalooban ng Lord sa atin na mga anak. Sabi nga niya, hindi ko kayo iiwan ng mga ano ba tawag doon? Orphans o yung, ano ba sa Tagalog ng orphan? Mga ulila, parang ganun, Sabi niya, hindi. Kaya nga kayo may banal na spirito. Okay, so tingnan natin ano ba yung works of the Holy Spirit. Unang-una, ang trabaho ng banal na spirito, habulin o puntahan yung mga hindi pa nananampalataya. Kaya tayo nandito ngayon, hinabol tayo ng Holy Spirit. Siya yung pinadala ng Lord. Nandyan ang Holy Spirit. Tingnan natin, Sabi dito, when the advocate comes, whom I will send from you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me. So the Holy Spirit is, andyan lang yan, pakalat-kalat. Sabi nga, kasi hinahanap na niya, yung, di ba sabi nga ng Panginoong Isus, sabi nga, pray, because the harvest is plenty, but the workers are few. Marami dyan na kakaunin ba tawag doon? Yung parang pipitasin na lang. Kaya lang kukunti yung mga manggagawa. So, ibig sabihin, nandiyan yung Holy Spirit na kinukunbik ang mundo Kasi alam naman natin na, okay, sabihin na natin, marami talagang masama sa panahon ngayon. Pero marami pa rin naghihintay sa salvation na galing sa Panginoon. Kaya lang, hindi nga nababahagian ng tama. Tandaan isa sa dahilan, kaya hindi naniniwala ang mga tao sa kaligtasan na dala-dala ng Panginoong Hesus kasi nga, ang gulo-gulo ng mundo. Sabihin ng isa, ako ang daan. Sabihin ng isa, ako ang tamang daan. Sabihin isa, ako yung dating daan. Nagkaligaw-lugaw, tuloy. Kasi ang daming daan. Amen? Kaya ganun ang nangyayari. Kaya tayo dapat maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan para maipangaral natin yung totoong daan, which is sino? Si Jesus. Amen? Okay, kaya sabi niya, ang testify niya, ako. Sabi niya, ako ang ipapakilala. Hindi magiging star ang Holy Spirit, Ang magiging star, lagi si Jesus. Kaya tandaan, kahit spirit-filled ang church, sa isang spirit-filled church, ang bida, si Jesus. Doon yung makikita ang isang spirit-filled church, pag nandun, ang tinataas, si Jesus Christ. Okay, sabi dito, His mission is our mission. If we are in Christ, if we said to ourselves that we are disciples of Jesus, then what should be our mission? Ang mission natin is to make disciples. Kaya nga tayo nandito Hindi to para sa sarili lang na kami biyahing langit kami, kayo bahala kayo. No, the reason why we are here is to harvest para gamitin tayo ng Lord. Tandaan niyo sinabi ni Pablo, di ba? Si Apollos ang nagdilig, si Pablo ang umani, parang ganon. Pero ang talagang nagpatubo niyan, si Jesus. So ganon din tayo. Basta ang trabaho natin, maghayag ng mabuting balita at pag may dinala na rito sa church, gawin nating mga disciples din. Sabi niya, His mission is our mission. The reason why you are here today, hindi dahil sa akin. Hindi dahil wala lang kayong mapuntahan. Nandito kayo kasi para matuto, para mag-disciple din ng ibang tao. Tandaan niyo si Peter. Si Peter, ilan lang nung bago siya, ilan lang ang dinala niya doon sa paa ng Panginoong Hesus. Sino? Sino daw? Isa lang. Si Andrew pala. Sinabi ko, sorry, kabaliktad ako. Sino dinala ni Andrew?
Si Peter. Si Peter yung ginamit ng malakasan. May isang Peter lang kayong masyiran. Kota ka na. Amen? Ano ba? Sa Bible, ano ba nakita natin ginamit si Andrew? Wala. Tinawag nila si Peter. Si Peter ang ginamit ng malakasan. Amen? Hindi nyo alam, yung mga anak nyo, Pedro pala yan. So, disciple natin. Kung ayaw nyo pa na, nahiya pa ako sa kamag-anak ko, then our family, naalala ko yung head pastor natin, si Pastor Francis, noon daw siya nagsisimula sa pagiging mananampalataya niya. Sinishare niya siguro, maliit pa rito kay Dean. Hindi nilita ko na. 6, siguro si Heinz yung bunso niya. Sinishare mo yun daw niya. Walang na-oo yung bata kasi mga 4-5 years old eh. Walang na-oo yung bata eh. Doon daw siya na-practice. So, ganun din ang gawin natin. Kasi bata, wala nang mga alam yan. Amen? Okay. So, ano ba yung mission ni Jesus? Ito yung mission ng Panginoon. For the Son of Man came to seek and save the lost. Kung yan ang mission ni Jesus, ang sabi kanina, ang trabaho ng banal na spirito is to testify about Jesus. So, ang mission din ng Panginoon ng Holy Spirit is to seek and save the lost. Pare-parehos lang tayo. Wala naman tayong magkakaibang mission. Sabi doon sa John 16:8-7, He will convict the world of sin because they do not believe in me. So yan yung trabaho ng Holy Spirit, to expose the world. Hello, si Jesus lang po yung daan, hindi po yung church, hindi po yung pastor, hindi po yung bishop, hindi yung gawa po, si Jesus lang. Yun ang mission ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa mga Kristiyano na para maging mission natin. Amen? As for you were dead in your transgressions and sin. Kasi nga, ang tao ay patay. Di ba? Ito yung napag-aralan natin nung anniversary sa Tibagan, sa Kaisyo. Ano raw yung patay dito? Nekros. Ibig sabihin, literal meaning ng nekros, bangkay. Tingnan mo ang katabi mo kung bangkay. Tinignan talaga eh, no? Ganyan, no? Dati, pag hindi ka pa, wala ka pang Kristo sa buhay, ang tingin ng Diyos sa'yo, hindi lang patay, bangkay. Isipin mo yung, ganito, tingnan natin. Okay, isipin nyo na lang, yung dadaanan nyo, dinaanan nyo. May mga nakita ba kayo doon na hindi pa Kristiyano? Yan nakita tayo, tama? Hindi naman tayo judgmental, pero tingin lang natin. Kasi makikita mo naman sa gawa eh. Okay, isipin mo sa mata ng Diyos, zombie sila. Bakit zombie? Patay, pero gumagalaw. Nakakita na kayo sa zombie? Marami. Kasi nga, nekros. Ang tingin ng Diyos sa atin, pag wala pang Kristo, zombie. Kasi gumagalaw. Ang bangkay kasi hindi gumagalaw eh. Eh kaso gumagalaw sila eh. Di ba nga nagtutongits pa? Hindi ko sinasabi na nagtutongits, hindi ligtas ha. O kaya, yung iba, nagmamaneho pa. Basta walang Kristo sa buhay, ang tingin ng Diyos, zombie, nekros. O ngayon, may kilala ba kayong zombie? Marami. Ako, meron kilala sa Itbulaga, kasama ni Mayor Jose Manale. Amen? Ganyan, no? Pero hindi pumayag ang Diyos, napatay tayo habang panahon. Kaya nga pinadala si Jesus. At nung umalis si Jesus pabalik ng langit, yung Holy Spirit naman. Amen? Sabi dito sa Romans 8:10, 10:8-15. Ang tinutukoy dito yung salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya, ito na nga yung gospel of grace. Kaya sabi niya rito, muling binuhay ang Diyos na maliligtas ka. Kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya, siya'y muling binuhay ng Diyos. Yung nekros, magiging buhay. Dahil sa salita na inusal. Ayan o, sabi dito, hindi yun magic word ha. Ayan o, naihayag sa bibig mo kasi kailangan mong sabihin. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Eh, pastor, ngayon niya lang narinig eh. Hindi. Bago tayo pumunta minsan, may mga tao na hinihintay na lang talaga masyaran. Di ba? Kasi minsan, yung mga tao niya, nakarinig na yan bago tayo. Kaya lang, hindi lang nila alam yung paano. Kaya kung saan sila nagpupunta, kaya lang kahit nandun ka na, tandaan, hindi porke nasa church ka, Kristiyano ka. Hindi porke nagsusuot ka ng Christian shirt na I am a Christian, o Jesus loves me, God loves me, o kung ano man yan,
Christian ka na. Hindi porke nagpapatugtog ka ng mga Christians, yung Christian ka na. Hindi porke may kilala kang pastor, may bishop, umaattend ka sa church, Christian ka na. Naging Christian ka lang, ano sabi? Kung ipapahayag na yung bibig na si Jesus ay Panginoon. At puso kang sasampalata, siya'y muling binuhay ng Diyos at maliligtas. Ang linaw. So kahit nasa kalsada ka, may nag-share sa'yo, buhay kang bata ka. Amen. Yun ang trabaho natin. Yun ang ating obligasyon. Yan. Talunan natin, ha. Kaya sabi dito sa 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya nga tayo nagtuturo sa mga jail o kung saan man tayo dali ng Lord. Kasi kailangan, iba ito, ganito pa. Sabi na, hindi tinanggap ko na si Jesus. Tanungin mo, kailan? Di, nung pa, bata pa ako. Gawin natin official, Brad, para sigurado, di ba? So, ganun yung ginagawa natin. Kailangan nilang sabihin. Kahit nga mga pulis, talagang taas kamay, di ba? Naranasan natin, kahit na yung dati yung doon sa jail, kayo rin, nararanasan nyo, di ba? Kahit pulis, pwede mong sharean. Bakit? Mas mataas yung authority nasa atin. Ang authority natin, galing sa Lord. Kaya nga kahit silang matataas pa, siguro kahit presidente pa yan, kung hindi pa kung may kilala kay Lord, patataasin talaga natin ang kamay. Tanda na, pagsuko sa Panginoon. Sabi nito, paano, ito na, makita nito yung work ng Panginoon. Paano sila tatawag? Sabi ito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sasampalataya? Kasi sabi nito, yung tatawag kay Jesus, maligtas. Kaya sabi ni Pablo, paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sasampalataya? Paano naman sila sasampalataya kung walang mapapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapanig kung walang mangangaral sa kanila? Kung napaka-importante nung ginagawa natin. Amen. Sino rito nagbahayag ng mabuting balita? Taas ang kamay. Amen. Hindi, taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Mahiya. O yan. Ang sabi, napaka-importante nung ginagawa natin. Minsan sabihin nyo, nakakapagod ng pastor, nakakahiya ng pastor. Ako rin, ganon. Kami rin ng pastora, ganun. Kaya lang yun ang utos sa atin eh. Diba sabi nga, be ready in season and out of season. Pag may pagkakataon, maghayag. Kaya nga tayo, ginagawa na lang nating schedule na pupunta tayo sa mga jail o kung saan man tayo dali ng atin kasi ngayon mainit, di rin tayo pwede mag-evangelism. But kung kayo nasa may mga kilala kayo, like, mga nanay, magkakaroon na naman ng PTA. Di ba alam niyo yung PTA? Puro tanungan. PTA, di ba? Kung may opportunity, mag-share kami ni Pastora pag naiimbitahan kami sa mga kainan, tinatanong namin lagi yung host, pwede ba kami mag-share? Opo, pwede po. Kasi minsan, iimbitahan kami para lang po sa itsura namin kasi akala artista kami. Hindi, joke lang. Kami para mag-pray. Tinutan mo na kayo para mag-pray. Di mag-share na kami. Ganun lang. Basta naimbitahan ka, tanong mo, kaya, kumari, pwede bang bigyan mo ako ng 10 minutes? O bakit? May share lang ako. Pagkakitaan ba yan? Ganun ang tatanungin sa'yo eh. O kaya, baka naman scam yan. Hindi. Dito, panalo ka lang yan. Share the word of the Lord. Pag may opportunity, share. Kaya nga tayo nagtitrain dito eh. Kaya nga natin pinag-aaralan paano eh. At alam nyo mga kapatid, wala namang technique talaga ng pag-share eh. Alam nyo yung talagang sikreto ng pag-share, mag-pray ka muna. Kasi once you pray, magugulat ka. Ang dami mong sinabi. Mari, sabi mo 10 minutes na, ba 30 minutes ka nag-preach? Kasi bakit? It's the power of the Holy Spirit. Ito na. At paano makakapangaral kung hindi siya isinugo? So, ibig sabihin, tayo pala, sa palatuntunan ng Diyos, sinusugo niya talaga tayo. Sinusubo niya talaga tayo. Sabi nga ni Pastor Francis, naalala ko, pasubo mo yung sarili mo sa Panginoon. Pasubo mo yung sarili mo. At magugulat ka, lagi kang nasa harapan. May nag-share na ba sa likod? Sabi nga raw, ang Kristiyano daw parang, tawag dito, patay. Patay naman daw talaga ang Kristiyano kasi patay na sa kasalanan. Ang Kristiyano raw parang pumunta sa lamayan. Bakit? Kaya lang, pinagkaiba, yung Kristiyanong patay, nasa harapan. Bakit? Patay naman, nasa harapan. Tapos pag daw may nag-share ng patay, mayroong maliwanag. Di ba, yung mga lamayan, patay, maliwanag. Nakita ko na lamayan na walang ilaw. Hindi ka pupunta ron. Tayo, nilalagay ng Lord sa harapan. Meron na bang nag-share sa'yo na nasa likuran ka? Wala. Hindi nyo napansin, pag nasa kay Lord ka, lagi ka nilalagay sa harapan. Kanina lang, Sister Daisy, nilagay sa harapan eh. Bukas makalawa, ilalagay na to sa harapan ng BJMP. Nag-share na to doon. Amen? Mahirap.
Nakakatakot, nakakakaba. Pero pagkasama mo si Jesus, walang imposible. Amen? Eh, nasabi, paano makakapangaral kung hindi sinugo? Ibig sabihin, sinugo tayo. Kasi anong ginagawa natin? Nung sinugo tayo, nakapakinig sila. Nung nakapakinig sila, sumampalataya sila. Nung sumampalataya sila, tumawag sila. Sino may akda ng kaligtasan? Siga. Pinadala lang tayo. Eh, sabi rito, tulad ng nasusulat, sabi niya, kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga magdadala ng magandang balita. Sa mata ng langit, pag dumarating ka na sa jail, o kung saan ka man, ay grabe, may parada ng mga angel. Hindi niyo ba alam, sinasamantahan tayong mga angel? Sa spirit realm, napagaganda ng kanyang mga pangyayari. Amen? Tuloy natin. Okay, sabi sa John 15:16, sabi niya, when the advocate comes, whom I will send you from the Father, he will testify about me. At yan yung ginagawa niya. At dahil na-send nga tayo ng Panginoong Isus, nakapaghayag tayo ng mabuting balita, Jesus set us free, o Jesus set them free. Sabi dito, see, I have engraved you in the palms of my hand. Kaya nga, pag nandun tayo, na-ahead na natin yung mabuting balita, nasasabi na natin yung pagmamahal ng Lord sa kanila. Alam niyo ba, yung pangalan nyo, nasulat na yan sa palad ng ating Panginoong Isus. Kailan yun? Nung pinapako siya. Kasi dala-dala niya ang kasalanan ng sanlibutan nung pinapako siya at kasama rin yung pangalan natin. Kaya technically, yung pangalan natin, pinako sa palad ng ating Panginoong Isus. Kasi mahal niya tayo. Sabi see, I have engraved you in the palms of my hands. Kailan nangyari yan? Nung pinapako siya sa krus para maligtas tayo. Amen? So, ganun tayo kamahal ng Lord. Kaya sabi niya, again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me. O, makinig. Sabi niya, I am sending. Nung sinugo ng Panginoon, ng Ama, ang Panginoong Isus, sinugo niya Holy Spirit. Ngayon, Holy Spirit, sinusugo naman tayo. Ito maganda sa Holy Spirit. Ang sabi nga natin, Kletos, advocate. Ang sabi, kasama mo, katabi mo. Amen? At minsan nga, ini-infill pa niya tayo. Okay. Sabi dito, mula simula hanggang dulo, ang gawa ng Diyos ang kaligtasan. It's not because, kaya ako naligtas, nagpunta ako sa church. May narinig ka na ba ng gano'n? Alam mo, kaya lang ako naligtas, nakinig ako doon sa pastor na pogi. Hindi ako doon sa kabilayan ng church. Kaya ako naligtas kasi sinama ako ni Brad Emmanuel. Alam mo, kaya ako naligtas kasi siniran ako ni Pastor Joby. Hindi ako. Okay, siniran ako ni Pastor Radinor. Hindi. Anong kakayanan natin? Hello? Wala tayong kakayanan. Kaya sila naligtas dahil sa Panginoon. Amen? Minsan may ganun kasi tuwan-tuwa alam mo, Pastor, salamat kasi sinama mo ako sa church. Salamat dahil sa'yo. Naligtas ako. Ha? Hindi dahil sa atin. It's only because of Jesus. Kasi sinugulan tayo. Amen? Kaya sabi, okay, pangalawa. So, unang-una, gawa ng Holy Spirit is He go after us. Pangalawa, He go inside us. The minute we accepted Jesus Christ, He go inside us, He indwells. Tandaan niyo yung mga terminology. He indwells. Pumasok na sa atin ang kaligtasan. And sabi sa John 3:6-7, you must be born again. Pagpatay, kailangan mabuhay. Hindi hinayaan ng Lord na habang buhay tayong patay. Kasi nga, di ba, ano yung Greek word? Necros. Bangkay. Sabi, for which is born of the flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. Do not be marveled that I say to you, you must be born again. Ipapanganak kang muli ng Espiritu. Papangalak na muli Espiritu mo. Kaya sabi sa Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Kaya may nanampalataya kasi merong nag-share. Wala namang nag-share na walang narinig. Di ba? Lagi namang may sinasabi. Kaya ganun. Amen? Kaya wag niyo sasabihin na nakakatamad na mag-share. Yes, aminin ko, kami rin ni Pastora. Minsan, napapagod, tinatamad. Pero alam niyo, sa mata ng Diyos, ano basta Tagalog ng noble? Parang nobility yung ginagawa natin. Parang napakahalaga sa mata ng Diyos. Amen? Sabi sa Acts 2:38, and you will receive the gift of the Holy Spirit when they heard the word of the Lord. Nanampalataya sila, tumanggap sila. At the oras na tumanggap sila,
pumasok ang banal na spirito, yung regalo, banal na spirito. Amen? Kaya the moment they accepted, or when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit, remember the terminology, indwell. Pumasok na sa atin. He indwell. Okay? So, yun yung pangalawang trabaho niya. Una, He go after us. Pangalawa, He indwell na. Sabi sa Romans 8, the Spirit who gives life has set you free. Free from sin, free of death. May libre pa, charito ka. Hindi ka lang naligtas, pinagpala ka pa, o saan ka pa. Amen? Ang problema lang, hindi alam ng lahat yan. Tayo ba, kailan natin alaman yung charito? Kailan ba natin alaman na yung kaligtasan hindi nabubura? Aminin na natin, there was a time in our Christian life, pag may nagsabi sa inyo, hindi, baka nabubura naman yung kaligtasan. Paano pag nagkasala ka na? O, di ba, may mga ganon? Paano kung nagbura ka? O kaya paano kung nagano ka? Di ba kasalanan yun? Bidura na ang pangalan mo. O kailan lang natin napatunayan na hindi nabubura ang kaligtasan? Ngayon na lang. Kasi ginaguide tayo ng Panginoon Jesus. As we progress sa buhay Kristiyano, nalalaman natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Amen? Dati alam mo lang, ligtas ka pag nag-pray ka. O kaya ligtas ka pag nag-church ka. Hindi yun. Alam mo, maliligtas ka pag tinanggap mo talaga si Jesus. Amen? At makikita natin na talaga ang Panginoon na humahabol. Di ba sabi nga sa Revelations, kumakatok ang Panginoon sa pinto ng buhay natin. Papapasukin ba natin siya? Tinatanong pa nga tayo kasi ayaw ng Panginoon Jesus na sapilitan. Kasi nga, meron tayong free will. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Kaya nga kumakatok Ginagalang niya yung privacy natin. Yung tao hindi marunong gumalaw sa privacy natin. Pero ang Lord gumalang. Kaya nga sabi, nandito ako sa pinto ng iyong puso. Kumatok ako. Gusto mo ba akong papasukin at gawing Diyos at tagapagligtas ng buhay? But the moment you open your heart to Jesus, wala nang burahan. Amen? Di ba nalaman natin nung nakaraang linggo? Kailan namatay ang Panginoong Jesus? The Lamb that was slain before the foundation of the world. So, ibig sabihin, hindi pa tayo pinapanganak, hindi pa ginagawa sa liputan, sa mata ng Diyos, sa timetable ng Diyos, ligtas ka na. Wala pa nga lahat, pinatay na siya. Kumbaga, bago pa natin i-commit ang kasalanan, binayaran na. Pero, pastor, di lisensya na yan, pwede na ako magkasala kasi alam na pa niya. Kung Kristiyano ka talaga, ayaw mo magkasala. Amen? Ayaw mo. Ayaw mo. Yes, dahil nga dahil nga sa iyong nature natin na makasalanan, minsan nakakagawa tayo ng kasalanan, minsan nakakapagmura tayo, minsan nagwo-worry pa tayo. Hindi, pastor, madalas. Okay lang yan, mawawala rin yan. As we progress in life, magugulat ka. Yung dating ikaw, pabago na pala ng pagbago. Paganda ng paganda, paayos ng paayos ang buhay. Ba't pastor, ang dami na yung problema? Kasi nga, yung kalaban, gustong sirain ang testimony mo. Ba't ang dami nagkakasakit sa amin? Sabi, by your stripes we are healed. Yes, you are healed. Kaya lang ginugulo ka niya pero i-declare mo lagi sa sarili mo, magaling ka na. Nahirapan ako maglakad Basta i-declare mo pa rin. Para kung maniloloko sarili ko, hindi. Dahil sa mata ng Diyos, magaling ka na. I-claim mo lang, i-claim mo lang. Amen? Kasi bakit mo i-claim? Kasi may sinabi ang Diyos Ito, tandaan Sabi sa Mark 11:24, patahiyaan mo na lang. Sabi sa Mark 11:24, diba, ang sabi doon, lahat daw ng pinagpe-pray natin mangyayari. Lahat daw ng dinideclare natin mangyayari. May mali. Ang pwede lang natin i-declare, yung meron decree. Makinig. Ang pwede mo lang i-declare sa buhay mo, yung meron decree. Kaya nga, declaration of a decree. Ano ba yung decree? Yung mga pangako ng Diyos. Hindi mo pwedeng i-declare, sabi mo na, magkakaroon ako ng helicopter. May nasusulat pa. Kaya siguro balik-balik na rin mo yung Bible, wala naman nakasulat dun Ano ngayon yung mga decree? Ang sabi ng Lord, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. May sinabi? May ganun ba sa Bible? I-declare mo, lahat ng pamilya ko maliligtas. Kasi may sinabi ang Diyos. Pwede mo i-declare sa sarili mo na hindi ka magkukulang. May sinabi ba ang Lord na I will provide all your needs? Meron. Ang pwede mong i-declare, yung mga sinabi ng Diyos. Kaya ka nagde-declare kasi may decree Di ba yung parang, alam niyo yung Constitution? Di ba may preamble? Kaya mo sinasabi yung preamble kasi may nasusulat. Ngayon tayo rin bilang mananampalataya, kaya natin i-declare ang isang bagay
Kasi may nasusulat. Pwede ba i-declare na maganda at gwapo ka? O, tanong. Napaisip kayo. O pwede. Pastor, ba't ikaw? Sabi ka na kasi may nasusulat. Ano sabi? I am fearfully and wonderfully made. I can declare that. Kasi sinabi ng Bible, hindi ako sinungaling. Sabi pa ng nanay ko eh. Hindi ba? Pwede mo bang sabihin, mayaman ka? Pwede. Kasi sabi sa Bible, naghirap ang Panginoong Hesus para we become rich. Sabi, yun yung verse eh. May verse na gano'n. So you can only declare, makinig what Jesus has done. Kaya napaka-importante, alam natin ang mga pangako ng Diyos. Kaya nga nandun yung Holy Spirit eh. Di ba sabi kanina, para ipaalala sa inyo yung kalooban ng Panginoong Hesus sa inyo. That's the work of the Holy Spirit. Amen? Kaya nga, the Spirit gives life to set you free. Saan? Isa pa, sa kabangmangan. Kasi ang totoo lang, mga tao, nung wala pang banal na Espiritu. Kasi hindi natin alam yung mga pangako ng Diyos sa atin. Yun nga, sabi ko nga, yung charito, kailan ba natin nalaman yun? Siguro ako, kami ni Pastora, mga 5 years ago, 6 years ago, doon lang namin nung umattend tayo sa EMI, di ba? Yes, we know that we are saved. No, matagal na yon. Pero yung charito, ngayon ko lang talaga na kay Bishop Eme, praise the Lord sa buhay niya. May mga bagay na ngayon ko lang natututunan, kagaya na nag-aaral ako. Kaya nga, as you progress, aral ka ng aral ng salita ng Diyos, nagsasalita ang Diyos. Kaya napaka-importante, binabasa natin ang Bible natin. Tanong, sino rito nagbabasa ng Bible? Well, amen. Basahin. Kasi as you progress, pagsasalitaan Diyos sa'yo, anak, huwag ka na mag-worry. Kasi sabi sa Philippians, do not worry. If you worry, instead, pray. O di pwede mo na-declare, I declare, hindi na ako mag-worry. Pwede mo i-declare kasi may sinabi ang Diyos. Pag may sinabi ang Diyos, i-declare kasi may decree. Ang decree, ang nagdi-decree, matataas na tao. Sino ba nag-decree ngayon na pwede nang tanggalin ng face mask? Sino nag-decree nun? Sino si Kuya, di ba? Si Kuya BBM. Dineclare niya yun eh. O di pwede na ako magtanggal ng face mask. Pwede may naghuli sa akin. Ay, sabi ni Kuya. Merong makapangyarihang taong nag-declare. Nag-decree. Then you can declare. O di hindi na ako magpe-face mask. Kaya face mask pa rin ako. Minsan may bumabayin sa jeep. hindi nagko-cover ng bibig. Pag-hatching. Lahat eh. Amen? Kaya sabi nga sa 2 Corinthians, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Because we know the promises of the Lord. We know na hindi tayo mahirap, hindi tayo ulila, hindi tayo mahina, hindi tayo, sunod-sunuran sa gusto ng iba. No. Hindi tayo alipin ng mundo. Why? Because we are blessed and highly favored. Amen. Ang problema nga lang kasi hindi natin alam. Kaya nga yung Holy Spirit, trabaho niya na ipaalala sa atin. Ngayon, paano naman mapupulfill yan? Siyempre, kailangan magbasa ka ng Bible. Kasi yun yung love letter niya sa atin eh. Pag mahal mo, binabasa mo lagi. Minsan naalala ko, nung nagkalkal kami ng mga dating gamit namin ni Pastora, nakita ko may isang kahon yata ron, puro sulat niya sa akin. Ay hindi, sulat ko pala sa kanya. Kasi nung time namin, parang tanda na namin. Uso pa talaga yung mga love letter. Kasi there was a time, magkahiwalay kami. Nasa abroad yata siya, nandito ako. Hindi ko alam paano nangyari, basta ganun. Sumusulat ako talaga araw-araw. Ito ginawa ko, ganyan. Naipon, nasa isang kahon eh. Yung kahon ng sapatos, tinitignan ko, ay, corny ko. May nakasulat. Kaya may naaalala. Ngayon, pag hindi mo binabasa yung Bible, wala kang maaalala. Problema ka, ano nga ba sinabi ni Pastor? Hindi sinabi ni Pastor yung nakasulat sa Bible. May sakit yung anak mo, ano ba yung sabi doon? Uy, tawagan mo nga si Pastor. Hindi ako. Magbasa tayo ng Bible. Kaya nga tayo nag-aaral dito eh. Hindi ko rin alam lahat at talaga hindi ko alam. Kung titignan ko yung alam ko, siguro ganyan, makawala pa. Sa biyaya lang talaga ng Lord. Sa biyaya lang talaga. Walang magaling si Jesus lang. Amen? Kaya sabi sa Ephesians 2:8, lagi natin to, favorite natin to eh. Pakibasa, 1, 2, 3. Ang kaligtasan natin, biyaya lang ng Diyos.
Kung ano tayo ngayon, biyaya lang ng Diyos. Kung bakit maayos yung buhay natin, in spite of the problems, biyaya lang ng Diyos. Amen? Kasi kung wala ang biyaya ng Diyos, sabi nga nung kanta, saan ako tutungo? Saan tayo patungo kung wala ang Diyos sa buhay natin? Amen? Sabi ito, binuhay ng Espiritu ang Espiritu mo. So remember that the word, indwells. Okay, and then, nung nag-indwell na ang Holy Spirit, nabuhay ka na, sabi nga, when there is the Spirit of the Lord, there is freedom, inilagay ka na sa church. O ngayon, ano na una? Maligtas o nilagay sa church? Hindi ka nagpunta ron. Alam mo, naligtas ako kasi nag-church ako doon. Hindi. Kaya ka nasa church kasi ligtas ka. Sabi sa 28, baptizing them. You were baptized into the church. Because, nung, di ba, nagbaptismo tayo, sabi niya, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tinatakang ka na ng banal na Trinity. At nilagay ka sa church. May verse ba? Yes. Pwede natin i-declare. And the Lord added. Sino nagdagdag? Hindi yung mga disciples. Take note, hindi sina Pedro. Si Lord yung nagdagdag. So, wag nating sabihin na, kaya malaki yung church namin kasi magaling yung aming evangelism team. No. It's the Lord who added. I know, it's the Lord added to their number. Maganda, daily. And then those who were being saved. Nailagay sa church yung mga na-saved. Pag ikaw na-saved, ilalagay ka niya sa universal church. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Catholic? Ang literal meaning ng Catholic is universal church. Kaya kung pwede nga sabihin na Catholic tayong lahat because we are in a universal church of Christ. Magkakaiba nga lang yung ating denomination, pero we are one body of Christ. Tingnan natin Sabi sa they baptized by one Spirit as to form one. Nung nabautismo ka, inilagay ka sa body of Christ. So, ibig sabihin, nung dumating ang Holy Spirit sa'yo, inilagay ka na sa church. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Pastor, hindi ako mag-church, nagpe-pray naman ako, nanonood naman ako online, nagpa-fasting din ako, tapos nagpapadala ako ng tithes through GCash. No, you have to be presently inside the church. Hindi lang natin nagawa noon yan kasi may pandemya, pero now that nalip na yung ban, kailangan umattend ka na uli sa church kasi wala nang restrictions. At pag nandito ka sa church, isang body tayo dito. Merong kamay, may paa, may ilong. Iba-iba yung functions natin. Kaya nga lagi ko naalala yung turo sa seminaryo na kahit pastor ka o bishop ka na ginagamit ka sa harapan, it doesn't make you higher than the other. Pare-pareho lang tayong lingkod ng Diyos. Amen? Pare-pareho lang tayo. Kasi pare-pareho lang tayo niligtas ng Panginoon. Amen? Okay, so sabi dito, a holy temple in the Lord, built together, God lives by His Spirit. So tayo nandito ang Panginoon ngayon. Because ang church, totoong church, is the temple of God. Kahit saan tayo pumunta, church yun. Basta meron nagkakasama-sama. Paano pag ako lang pastor? Temple of the Holy Spirit ka pa rin Kaya nga diba, ingatan natin yung katawan natin, wag nating abusuhin. Kasi this is the temple of the Holy Spirit. Kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, at ikaw ay sakitin, paano ka magagamit ni Lord? Kasi pinabayaan mo katawan mo. Kasi nung bata, sigarilyo ka na sigarilyo. Ngayon, ang kinakain mo naman, puro bagnet, puro, yung mga, putok-batok. Paano ka gagamitin ng Lord? Pag tinawagan ni Pastor, tara, Brad, mag-share ka. Pastor, masakit yung batok ko. Ano ba kinain mo kagabi? Crispy pata. Pasensya na, hindi ako makakatay na. Tara, evangelism tayo. Pastor, pasensya na, hindi na ako makalakad Bakit ano ba kinain mo? Puro laman loob, tumas ang uric ko. You're the temple of the Holy Spirit. Ingatan mo yung katawan mo kasi gagamitin ka ng Lord. Di ba naalala nyo, pinag-aralan natin? Yung buhay natin is equals the time we have. So kung ano yung ginagawa natin sa oras natin, yun yung buhay natin. Kagaya ngayon, buhay na natin to. Mamaya to, history na to. Pag uwi natin sa bahay, pwede na yung pag-usapan. Uy, kanina, nakita mo, bago yung damit ni Pastor, di ba? Uy, nakita mo yung anak ni gano'n, saya-saya, kulit-kulit, di ba? This is history. Pero ang tanong, kung hindi ka nandito ngayon o hindi ka nagpagamit kay Lord, may history ka bang babalikan? Amen? Kaya sabi dito, ito sabi sa Acts 20:28, di ba nakita natin, nakikita ba dyan yung Holy Trinity? Kita?
Kita? Okay. Keep watch over yourselves, all the flocks which the Holy Spirit has made you overseers. Tamo, ginamit daw tayong overseers ng Holy Spirit. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Asan si Jesus dyan? Blood. Amen. Binili ng dugo ng Panginoong Yesus ang iglesia. Hindi siya binili ng mumurahing bagay lang. Binili siya ng kanyang banal na dugo. So sabi, one body, each member belongs to one another. We have a liability to one another. Ano yon, pastor? Hindi lang tayo dito nagkikita-kita pag Sunday. Kaya nga sabi ko nga, hindi lang talaga tayo magkaroon ng pagkakataon. Dapat meron, nung kami noon kasi meron kaming yung body-body system, naalala ko yun. Na ikaw, obligasyon mo ipag-pray tong body mo for 1 week, tapos palitan na uli. Since kukunti lang naman tayo, pwede yung body mo, yun na rin po for hanggang magkaroon ng bago. May obligasyon tayo sa isa't isa, tatandaan natin to Kailangan mo ipag-pray ang katabi mo. Kailangan mo ipag-pray yung kilala mo. Pag nililid ka ng Lord, nagpe-pray ka, pag-pray mo kung sino man yung nililid sa'yo kasi you belong to one body. One body, each member belongs to all the others. So, ibig sabihin, may liability ka. Pag may problema yung kapatid mo at kaya mo naman tulungan mo. Kung di mo kaya, magpag-pray mo siya, but at least meron kang pake sa kanya. Hindi nagkikita-kita lang tayo dito, ay sis, ang ganda ng damit mo. Pag-uwi, bahala ka na ulit sa buhay mo. No. We have a liability to one another. Hindi lang yung pastor na nagpe-pray para sa member, tandaan Yes, obligasyon namin yan because God has entrusted you to us. Pero obligasyon nyo rin ipag-pray yung mga members nyo. Kung gusto nyo, pag-pray nyo rin yung pastor nyo. Very good sa amin yun. Amen? Maganda sa amin. Kasi lahat tayo may liability sa isa't isa. Hindi lang sa atin, hindi lang tayo sarili natin na nurture. Hindi lang. Sabi nga nung hindi lang puro pakabig ka, dapat nagbibigay. At kahit sa prayer, ganun din. Ginawa tayong parte ng Iglesia ni Kristo. Hindi yan yung pangalan, We belong to one body of Christ. Sabi dito, kaya sikapin natin, gisingin ang damdamin sa bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa, sa paggawa ng mabuti. Gisingin. Gisingin mo rin yung katabi mo. Hindi naulinaw, may verse. Eto na, paano raw gigisingin? Huwag kaligtaan ang pagdalo sa atin sa pagtitipon gaya na nakasanayan ng iba. Meron bang iba na hindi talaga dumadalo? May kilala kayo? Meron. Ako rin meron. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Malay mo, kaya hindi umaatin yun, may pinagdadaanan. Palakasin mo. Sis, kamusta ba't hindi ka nakapag-church? Kasi may problema ako. Pag-pray mo. Kung may problema sa pera, kung kaya mo magbigay ka. Huwag ka na magpautang. Tandaan, sapatan ng Lord, pag ikaw ay tumulong, ibabalik niya sa iyo. Basta bukal sa kalooban, Lalo na ngayon nakita natin, malapit ng araw ng Panginoon. Malapit na bumalik si Jesus. Amen. 2,000 years ago, sinasabi na nila yan. Kaya sabi mo, pastor, 2,000 years ago na, sinasabi na nila, ba't hanggang hindi bumabalik si Jesus? Ang tanong, gusto mo bang abutan ka na natutulog o yung may ginagawa? Diba? At alam niyo naman, ang Kristiyano laging panalo. Kaya abutan tayo, kay hindi. Maganda, biyahin lang tayo. Hindi naman tayo magkikita-kita. Amen? Kaya sabi, okay, pangapat, He is hapanhas. Ito na yung infill. Kanina, ano yung word pag pumasok siya sa atin? Indwell. Ngayon naman, He infill. Ito na yung ini-empower. Ito na yung pinapalakas. Ito na yung, may mga nabasa kayo sa Bible na, mamaya, may verse tayo. Okay. Sabi rito, hanggat hindi kayo napapagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit, sabi ni Jesus, huwag muna kayo maghayag ng mabuting balita hanggat wala yung Holy Spirit sa inyo. Kasi kailangan nyo siya. Kaya sabi sa Acts 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu para maging saksi. 24 oras. Saksi tayo. Ito yun, 24 oras tayo saksi. Saksi sa ating mahal sa buhay, saksi sa ating mga kaibigan, saksi sa ating mga kamag-anak. Kung talagang mahal mo yan, kailangan mong share ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Pastor, na-share ko na, kaso ayaw mag-church. Mahalaga na share mo. Invite mo pa rin once in a while. Kasi ako naniniwala ko. Ito, paniniwala ko to. Pag yan nataniman ng salita ng Diyos, uusbong at uusbong yan. Hindi nga lang natin alam kung kailan, pero si Lord, pag kanya. Hindi po mapapayag ang Lord na papariwara yan. Amen? Kung tataang tinanggap ng Lord yan. Kaya nga tayo, hayag lang tayo ng hayag ng mabuting balita sa jail. Kasi bakit sa jail? Kasi una-una sinabi ng Lord, tama, may verse na maghayag tayo sa mga nakakulong.
Pangalawa, ba't maganda maghayag sa jail? Wala silang choice kundi makinig. Sino rito naka-experience mag-share sa mall? Meron na ba? Pag sa mall, ganito, ma'am, pwede ho ba makakuha ng 5 minutes? 5 minutes na oras mo. Hey, Vince, come! Tatakbuhan ka talaga! Titignan ka pa, ano yun? May bayad ba yan? Isang ginaganon kami nung nag-share kami sa mall. Nakapag-share na ba dito sa Walter Mart? Nakapag-share na, no? Nakapunta na tayo sa Walter Mart. Nakapag-share, may na-share ba tayo dun? Meron naman. Kaya lang, talagang kung sa 10 pupuntahan mo, 2 lang doon yung tatanggap. Sa jail, huli kayo. Andun na sila wala kang choice. Kaya mas maganda dun. Sandali sa trabaho, dami nila. Tsaka, pansinin nyo, kada punta nyo, tinatanong nyo ba, pag nagpupunta kayo, bago ho ba to? Iba, kadalasan bago. Diba? Hindi, meron doon naiiwan, pero mas marami, bago. Kaya nga kami, sa BJMP, laging, kahit minsan ayaw ko na mag-share, kaya lang nililid ako ng Holy Spirit, mag-share ka pa rin. Kasi pag tinanong mo doon kay Sir Mark yung sa BJMP, ay maraming bago dyan, ilan lang yung luma. So ibig sabihin, obligado ka pa rin mag-share. Amen? Yan. Ano yung Greek ng power? Dunamis. Doon nakuha yung bopis. Hindi. Dynamo. Alam niyo yung dynamo? Yung motor, yung dynamic power, yung dynamic. Doon nakuha yung word na dynamic. Di ba yung dynamic? Galaw-galaw sa ating terminology. Kaya pag nandiyan sa atin yung kapangyarihan o yung dunamis power of God, ito maganda. Ang meaning pala nun, miraculous power. Pansinin mo, pag ginagamit ka ng Lord, dati hindi ka ayaw mo magsalita sa harap, pero pag nasa harap ka na, kung ano na pinagsasabi niya, naranasan niya. First time ko maging worship coordinator, hiyang-hiya ako. Ayaw ko pumunta talaga. Kaya sinabihan ako ng pastor Pagdating ko sa harap, madami ko sinabi. Sabi, nahihiya ako pa nun. Di Lord, Holy Spirit na po yun. Kasi hindi na ikaw yun. Amen? Kaya sabi dito, pag ikaw nasa iyo na ang banal na spirito at kanina indwell, ngayon infill, ano sabi? Whoever believes in me, as the scripture said, rivers of living water will flow from within them. Ang masasabi mo, makinig, ang masasabi mo, pag nandito ka sa harapan at ginagamit ka ng Lord, yun ang gagaling sa kaibuturan ng puso mo. Ay, living waters will follow. Kaya akala mo lang, hindi ka natataniman. Pansinin, makinig. Tapos bigla kang pinag-share, o bigla kang pinag-pray, o bigla kang pinag-coordinator, o bigla kang pinakanta. Pag nandito ka sa harapan, ang dami mo nasasabi. Bakit? Ang dami na pala na-deposito ng Lord sa'yo. Kailangan lang lumabas. Napuwersa ka na Kaya sabi living waters will follow. Bihira nangyari ito. Ewan ko, alam ko, naranasan ito. Bihira yung na-assign, pinapunta sa harap, hindi makapagsalita. Kung hindi man bihira, wala pa. Bakit? It's the Holy Spirit. Amen. Kaya magalak tayo pag nandito tayo sa harap ng hiyang-hiya, pero ang dahil mo sinabi. It's the Holy Spirit. Na-infill ka, infilling or empowering. Nandun ang banal na Spirito. Amen? Kaya sabi dito, overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Lagi may pag-asa pag nasa pag ito nararamdaman, ako, kahit si Pastora nararamdaman to, yung time na nalulungkot, may nalulungkot ba rito? May time ba, sabi raw sa atin, nasa may natutunan ako hapon sa BS, midlife crisis. Ito yung time na parang tinitignan mo na yung nakaraan mo. Ano ba yung nangyari sa buhay ko? Di ba nung gagraduate ka ng high school, 10 years ago, dapat ganito, dapat may kotse, may bahay, napangasawa ko, Prince Charming, o kaya mukhang prinsesa, napangasawa ko, secret. Dapat anak namin 2 lang, o kaya mga ganon. Dapat pag titira kami, hindi dito, magulo dito, gusto ko doon sa tahimik. After 10 years, binalikan mo, ano ba nangyari doon? Tawag daw doon midlife crisis, yung binabalikan mo na, nagkakaroon ka na ng regret. Minsan nangyayari sa buhay natin yan. Pero, yes, nangyayari yun. Kasi tao tayo may emotions. Pero pag nasa yung banal na spirito, mawawala rin yun agad. Sometimes, 1 araw, minsan 2 araw, pero babalik na sa'yo, pinapaalala sa'yo ng Lord, hello, charito ka, you're blessed and highly favored. Nandyan ka ngayon, kasi nilagay ka ng Diyos dyan, kasi may mission ka dyan. Amen. Kaya ganyan ang buhay mo ngayon, kasi ang shesheran mo, hindi mayayaman. Ako nga, sabi ko, bakit kaya hindi ako magandang lalaki? Hindi naman kita pinag-stage pinagpastor kita Isang ganun, di ba? May dahilan ng Lord. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo lang. Yan yung dahilan, kaya ganyan niya. May mission ng Lord dyan. Amen?
Ang shesheran niyan, hindi naman politiko eh. Ang shesheran niya, magaganda at gwapo rin. Amen? Sabi dito, tingnan nyo to nabasa ko lang to eh. Yung hate daw may 4 letters. Ganon din ang love. Yung enemies daw, 7 letters. Ganon din yung friends. Yung lying o pagsisinungaling, may 5 letters. Ganon din yung truth. Yung negative has 8 letters. Ganon din yung positive. Yung crying, 3 letter. Yung joy, 3 letter din. Yung anger, 5 letter. Yung happy, 5 letter din. Yung sakit o hurt, 4. Pero yung heal, 4 din. Ang tanong, anong gusto mo? Kaliwa o sa kanan? Hindi aksidente yan. Ano sinasabi ng Lord? It's your choice. At pag nasa iyong banal na spirito, sabi nga, doon ka sa positive side of life. It's not because you're positive, no. It's because you know that Jesus is in you. Kaya ka positive sa buhay. May kinakapitan ka. Kaya maganda ang buhay ko dahil sa biyaya ng Lord. Kaya maayos ang pamilya ko sa biyaya ng Lord. Ba't may sakit? Sa biyaya ng Lord, maayos to, gagaling to. Hindi yun being positive. It's you knowing that there's somebody who holds your future. Amen? Kaya nga He is the Alpha and the Omega. Ang tanong, ano gusto mo? Gusto mo ba yung Holy Spirit na nandyan sa'yo at na gumagabay? O yung sinasabi ng mundo na wala kang kwenta, malas ka, pinahihirapan ka. O gusto mo sabihin, hindi, charito ako, I'm blessed and highly favored. Amen? Kaya nga sabi dito, sumagot si Pedro, napuspos ng banal na Espiritu. Kaya napaka-importante that we are infilled by the Holy Spirit. Kasi pag infilled tayo, kung ano-ano na nasasabi natin dito, ako madalas nag-uusap kami ni Pastora, sabi niya, dami mong sinabi. Ano sinabi ko? Sinabi ko yun. Tapos pag titignan ko yung notes ko, kasi siyempre, sa biyaya na, nag-aaral ka rin naman. Ba't hindi ko nasabi to? Kasi it's the Holy Spirit. Diba kayo din, minsan nagpe-pray kayo, na-assign kayo prayer. Bago ka pumunta rito, may pinractice ka na, nangyayari yun? Pagbating mo rito, iba na yung sinabi mo. Ba't ka pinag-pray sa ganun? Ba't sinabi ko yun? Minsan nangyari sa akin yun, nagturo ako ng, kwento ko na yata sa inyo yun eh. Merong BS akong sinusuportahan before. Ngayon, may first time attendees. Yung teaching na ituturo namin, parang malalim. Kaya sabi ko, Lord, ituturo ko ba to? Sabi ng Lord sa akin, turo mo yan. Sabi ko, ano yun eh? Di pa nga siguro Christian yun eh. Basta turo mo yan. Nagkataon, yung tuturo ko, yung kay Hana, yung hindi siya magkaanak. Tinuro ko sa biyaya ng Panginoon, naituro ko. May alam nyo, yung bago, umiiyak. Mag-asawa pala yun. Sabi niya, gumaan daw yung pakaramdam nila kasi 5 years na yata silang walang anak. Kinilabutan ako. Tapos pinag-pray namin. Tapos dumisita lang sila. Tapos yung bahay na yun, yung umaattend doon, sabi sa akin, Brad, si ganito na, nabuntis na. Sino yun? Yung nagbihis sa amin noon, yung lesson Ha? Minsan, i-guide ka ng Holy Spirit, di mo alam kung bakit. Amen? Minsan, nag-BBS kami. Meron kaming series sa Zoom. Bigla akong napunta doon sa Do Not Worry. Yun yung biglang, yun ang pinabago ng Lord. May nag-message sa akin, Pastor, kailangan ko yung message din. Minsan, nakala mo, hindi tama yung ginagawa mo. Pero tandaan, basta nag-pray ka at nagpailalim ka sa banal na Espiritu, hindi mo alam, mai-infill ka na pala niya. Ang infilling, hindi kailangan sumasayaw ka, tumatakbo ka, kumakanta ka, nag-holy laughter ka, o nag-speaking in tongues ka. Ang infilling, yung nagagamit ka ng malakas ng Diyos na hindi mo alam. Mas mabuti yun. Kasi pag alam mo, mayabang. Yung pupunta ka, meron doon, hindi nanganganak, pag-pray ko yan. Mas mabuti hindi mo alam. Magugulat ka na lang, ginamit ka na pala ng malakasan ng Lord. Para walang yabang. Amen? Ito yung some of the filled with the Holy Spirit. We are filled with the Holy Spirit in Acts 2:4. Disciples, si Peter, si Samson, si Othniel, si Paul, si Jesus, they're all infilled with the Holy Spirit. Amen? Kaya lang sa Old Testament, ang infilling ng Holy Spirit, may mga pinili lang. Sa New Testament, permanente na. Kaya yung infilling ng Holy Spirit na nasa iyo, permanente yan. Amen? Permanente yung banal na Espiritu sa atin. Kasi the moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior,
na-infill ka na. Na-indwell ka. Ngayon yung infilling, pag-pray mo lang, Lord, gusto ko ma-infill araw-araw. Sabi nga, be filled with the Holy Spirit every day. Ito lang yata na isa aming verse. Amen? So one of His mission is to empower you to fulfill your mission. Amen? And then He directs us. Patatapos na po tayo. Ito yung leading din ng Holy Spirit. Dinidirect niya tayo. Kagaya nga sabi ko sa iyo, minsan, bigla tayong papupuntahin because the Spirit will lead us kung saan niya gusto tayong pumunta. Minsan kami ni Pastor, ba't tayo pupunta rito? Hindi, kailangan natin pumunta. Yung pala, nililid na pala kami. Nung share ko na lang kay Pastora noon, matagal siyang hindi nagpunta sa Nabotas. Maraming reason ba't hindi siya napunta. Ngayon, there was a time, share ko na, nagpunta siya. Ngayon, nung nagpunta siya, nagulat siya, daming pulis. Sabi niya, bakit po daming pulis dito? Kakaiba. Tapos nung pagkakayat niya, nandun yung mga colonel, di ba? Yung mga chief of staff, nandun lahat. Kasi daw, darating yung, tama ba, PNP chief? O yung PNP director. Ngayon, nasabi sa kanya, Pastora, darating si ganito, hindi ko kalala. Baka hindi matuloy yung BS natin. Sabi niya, nalungkot, syempre, dahil tagal po na nga hindi nagpunta ron eh. Tapos nandun silang lahat. Alam mo yung maya-maya, rumadyo yung, ay, hindi po makakapunta si director. Siya gandun sa harap. Puro matataas na opisyalis yung nandun. Amen? Sometimes magulat ka, pati ako makapunta ron. Tapos pag pupuntahin ka ng Lord, yung pala, gagawin kanyang star. Amen? Para maging bida si Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ako na nag-testimony. Amen? Ayan, sabi niya, set apart for me Barnabas and Saul. Tamo si G, yung Holy Spirit nagsasabi ha. Umalay mo, sabihin dito, set apart mo Emmanuel and Daisy. Oh, very good. Di ba? O set for me apart Danica and Joel. Oh, magugulat si Danica, nag-share na. Why? Basta nandun sa yung Holy Spirit, gagamitin ka. Huwag lang mag-resist. Amen? Ito maganda. For those who are led by the Spirit of God, yung mga idinidirect ng Holy Spirit are, so pag ikaw ginagamit ka ng, napansin mo sa buhay mo, teka, ba't ako nag-share? Bakit ako pumunta ron? Ito maganda. Anak ka pala ng Diyos. Doon mo makikita. Kasi pag ikaw, di ba yung mga anak, ginagabayan natin yan? Sino ba magulang dito hindi gumagabay? Ginagabay mo ba yan, Joel? Si Rich? O, tamo? Anong klase magulang ako dito ginagabayan? Eh di ganun ni si God, ginagabayan niya tayo kasi anak tayo ng Diyos. Eh doon pala magalak ka na. Amen? Sabi ko, having kept by the Holy Spirit, eto, yung Holy Spirit mismo nagsabi, huwag ka munang pumunta doon. O, parang nangyari para sa ito, Pastora. Huwag ka munang pumunta doon. Sabi dito, when they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them. Sometimes God will not allow you to go. Magugulat ka, ba't hindi tayo nagpunta? Nag-away kasi mag-asawa. Yung pala, may ibang plano pala ang Lord. Muwi ka na lang. Next time, pagpunta mo, mas maraming tatanggap kay Lord. Amen? Minsan may ganon. Kaya huwag kayong malungkot. Pero sabi ko, huwag naman kayo mag-away, ha? Amen? He will direct our path to succeed our task. And then lastly, He will send us to the world. Ito maganda. Kaya nga lagi ko pa sinasabi, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magkikita-kita dito. Kasi syempre, ang Panginoon, idadaling ka kung saan-saan ka dapat. Praise the Lord nga, meron na sa Tibagan. Muli mo, meron na rin doon sa Kamangyanan. O kung saan man tayo dalhin, sa lugar doon, hindi natin alam yun. Because the Holy Spirit will send us. Kaya sabi niya kay Filipo, go! Yung pinuntahan niya, tama ba? Ito yung Sudanese ba to? Yung yung sinira niya, yung ano bang Sudanese nga ba yun? Basta maitim, nakalimutan ko yung kanyang region. Basta Ethiopia, yun, Ethiopian eunuch, kung di ako nagkakamali. Amen? Sing to the Lord all the earth, proclaim His salvation day after day. Kaya nga, be ready in season and out of season. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, at dulo ng daigdig. Dulo ng daigdig, so ibig sabihin sa buong mundo. So malay nyo, may mag-abroad dito. Kung hindi man kayo, yung anak nyo, gagamitin ng Lord yan sa ibang lugar. Amen? Ito maganda. Ma'am, Dad, punta kayo dito. Kasi malaki na yung church. O, di ba? Ikaw naman, Daddy. Kasi pastor kayo. Puntahin ka. No? Okay, papuntahin ka sa Araneta. Manonood ka palang PBA. Okay, He said, go into all the world, preach the gospel to all creation.
Alam nyo, seryoso ang Panginoon Jesus na pangaralan, mahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong mundo. Kasi pati maanghel, ginagamit niya. Sa mga lugar na hindi masyesyaran, may mga patutuno, nasa Dubai kami, na may mga bidu, alam niyo mga bidu, ito yung mga Arabic na sa disyerto talaga. May balita raw, may nag-share. Wala naman daw nag-share. Ang paniniwala nung church, mga angel na. Sabi dito, then I saw another angel flying in midair. He had eternal gospel, the gospel of grace, to proclaim those who live on earth to every nation, tribe, language, and people. Sino yung nag-share? Napakalaking bagay sa mata ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Kaya kung hindi natin magagawa, padadala niya anghel. Ganun siya ka-importante. Kasi gusto bago siya bumalik, nashiran lahat. Amen? Kaya sabi, and this gospel of kingdom will be preached in the whole world. So, yan ang tanda ng pagbabalik ni Jesus. Testimony to all nations, and then the end will come. So, unless mashiran yung buong mundo, hindi babalik si Jesus. Kaya hindi pa siya bumabalik kasi hindi pa nasyesyaran lahat. Palagay ko nga meron dong counter si Jesus. Alam niyo yung pag may counter, 1, 2, 3, 4, 5. Meron siya rin, hinihintay niya yung number. Pag nakumpleto na yon, rapture na. Amen? And then the end will come. Malay mo, yung huling syesyaran, nanay mo. Malay mo, yung huling syesyaran, tatay mo, o yung kaibigan mo, yung best friend mo. Tanda, no? Matthew 24:14. The whole world has testimony to all nations, and the end will come. Huwag naman sanang maunahan tayo na yung mga mahal dati sa buhay, nashiran, hindi tumanggap. Minsan kasi may hindi tumanggap. So pag-pray natin sila. Amen? And He will send us to fulfill our mission. Huwag tayong maging konsumisyon. Dapat part tayo ng Great Commission. Okay, so summary. Number 1, go. Pangalawa, inside to save us. Ito yung indwelling. Ito yung naligtas tayo. Pangatlo, He enter us to His body. Napunta ka na sa church. Pang-apat, He infill us with His power. Ito na yung ginagamit ka na niya ng malakasan. And then, He direct us saan tayo pupunta. And then, He will send us kung saan man niya tayo dalhin. Ano raw yung work of the Holy Spirit? He guides us. Amen? Ginagabayan tayo ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, wala pa sa kalingkingan. Ang daming ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Meron pang gifts, meron pang fruits. Meron pang isa nakalimutan ko Amen? Ang daming ginagawa ng Holy Spirit. Amen? Palakpakan natin Panginoon. Tayo tumayo, tayo manalangin. Heavenly Father, Lord, salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na pinadala mo upang gabayan kami to fulfill